Hello po mga kababayan, welcome dito sa ating programa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get, you decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas, mula rito po sa lungsod ng Legazpi, Province of Albay, Philippines to the world. Kumusta po kayo? So ngayong umaga mga kababayan, may mga magagandang developments na. Yung mass gatherings sa mga universities and colleges, pinapaintulutan na rin mga kababayan. So, I just hope na makabalik na sa klase yung mga bata after the announcement of Presidential Spokesman Harry Roque about the mass gathering, mga kababayan, na pwede nang i-allow doon sa mga lugar under MGCQ. Nakakita, nakasilip ng pagkakataon na sumakay. Sakay na. Nakasilip, mga kababayan, ng pagkakataon na sumakay si Lomi. Pabida ngayon si Lomi. Pero maganda, welcome din yung pagsakay sa isyo ni Lomi kaysa naman ngumanga. Ngayong umaga, pag-usapan natin itong editorial ng Manila Times saying na ang Pilipinas, mga kababayan, record-breaking, the longest, pinakamahabang nagsara sa buong mundo. Tatay Diggs, si Fred mo, si President Trump, sasayaw-sayaw na yung mga Amerikano doon sa meeting, political rally doon sa Amerika. Sumasayaw-sayaw na without mask, without social distancing, sa tunog ng Billie Jean. Kumusta naman tayo, Tatay Diggs? Parang sindak na sindak pa rin, mga kababayan, ang Pilipinas. So, pag-usapan po natin ngayong umaga, and itong proposal ni Senator Angara, si Sani Angara, tulungan daw, mga kababayan, yung mga small and medium term businesses. Kasi tumbado na sila. Senator Angara, panoorin mo po yung latest video ni Robert Kiyosaki. Panoorin po ninyo. Makakatulong yon para maging tama yung ating mga desisyon kung kailangan pang sakluluhan yung mga maubos lang yung pera po natin. Tiningnan ko, mga kababayan, yung mga utang na panibagong utang, lahat COVID yung rason. IMF, World Bank, Asia, ADB, kung saan-saan nangungutang. Wala nang patutunguhan, mga kababayan, itong ating bansa. And I think, Senator Angara, kailangan mapanood mo itong isang video. Ang titulo, The Great Reset. We're heading towards a Great Reset, mga kababayan, and we are entering into the Fourth Industrial Revolution, mga kababayan. And what is this all about? Pag pinakinggan mo ang mga sinasabi ng World Bank, IMF, World Economic Forum, itong mga financial institutions, the planners of the world, the economists, pag hindi mo alam yung kanilang maitim na balakin, approve. Approve agad. Kasi napakaganda ng kanilang gustong mangyari, especially the advances in technology. But if you understand, mga kababayan, the motivation behind the plan, it is, a very dark plan. And mamaya, babasahin ko po sa inyo ang components ng global reset na gagawin po nila so that ang intention po natin para po tayo maging ready mentally, physically, spiritually, mga kababayan, maging ready po tayo kasi this great reset will affect our mental capacity. It will affect our physical activity. And it will affect our spirituality, mga kababayan, as we merge with technology. Ano yung sinasabi kong tayo, the physical body of us, human being, mga kababayan, will merge finally with machine. Yun pala ang ibig sabihin ng Fourth Industrial Revolution. Mamaya, share ko po sa inyo ang detalye para makapag-decide po tayo kung saan tayo lulugar. Tayo ba ay magiging maayos, mga kababayan, in the time of full implementation of the so-called Fourth Industrial Revolution? So, yun po ang ating magiging topics. Ito po palang ating programa, atin sa inyo.
Atid sa inyo ng Firmax, Firming and Lifting Cream. Yung gustong bumata, ito po ang kailangan ninyo. Automax, Revitalizing Serum. Normal yun. O ngayon, mga kababayan, dito na tayo sa ating topic ngayong umaga. Baka maubos yung oras natin kay Ate Shawi. Hindi man pati yun kasama sa ating topic. Baka mag-away-away pa tayo. Okay? So, dito na tayo sa una nating dapat na pag-usapan. Malungkot na ganito yung ating sitwasyon. Pero, we will not stop habang may pagkakataon pa tayo to remind the President and appeal to the President. Tatay Digong, record-breaking na pala tayo. Breaker pala. Record breaker po pala tayo sa buong mundo. This country will be the longest na nagkaroon, mga kababayan, ng lockdown. It is manifestly time for our government, sabi rito sa Manila Times, to survey the global pandemic, map and reflect on where we are in the struggle to surround the coronavirus disease. Binabasa ko po ito, mga kababayan, kasi at least na-realize ko ngayon na hindi lang pala tayo ang nakikipaglaban. Dumarami na, mga kababayan, yung nagiging kasurog, ang naging kakampi natin, and we are winning. Thanks be to God, we are winning, mga kababayan. Di ba? So, it is worth fighting for. By the 30th of June, counting from March 16, the Philippines will have the incontestable honor of claiming the longest lockdown quarantine in the whole world, 106 days. More than 3 months, mga kababayan, na tayo ay naka-quarantine. Tama ang punto nila. It's time to re-evaluate. Tatay Digong, kumusta naman po? Na-flatten ba yung curve? Di ba sabi mo po, Tatay Digong, you want to balance it? Sa tingin po namin, hindi na po balansyado. Kibado na. Ano nga yung kibado nga? Nawala na sa balance. Tuluyan na yata tayong nilamon ng agenda ng mga globalist not to flatten the curve, but to flatten the economy of this country. And this time, nakikita natin yung statistics na pinapalabas. The number of infected, mga kababayan, hindi man po kumukunti, lalong dumarami. So kung dumarami pa, ibig sabihin, hindi man effective, Tatay Digong, yung naging desisyon ninyo, i-lockdown ang ating bansa. May script kasi po sila. May script po sila. Kahit ano pong effort ninyo, iyan kung hindi ninyo alam. Kahit ano yung effort ninyo, then you follow the lockdown protocol. Hindi man po ko konti, kasi nga po fake ang pandemic. This pandemic is designed to control the economy, in control the nations of the world politically. The efforts in the protocol is not to flatten the curve, Tatay Diggs, kundi flatten the economy as it is happening now. Ang ibig sabihin niyan, kung hindi mo alam ito, Tatay Diggs, naisahan ka po. Naisahan ka. Other countries, they realize na paraan niyang pinagluloko lang tayo. Nag-open up na sila. Although most of them, participants, pero hindi pwedeng ganito. Mauna muna sila. At the rate that the Advisory Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease is hemming and hawing on the crisis, the country will probably also the very last to surrender the lockdown as a national policy. Nasobrahan na po, Tatay Digong. Naging OE na po. Tuloy, tingnan mo ang nangyayari sa ating bansa ngayon.
And iwan ko lang kung ano ang nararamdaman. Kayo pong mga DDS, kumusta po kayo? Kumusta ang buhay mga DDS? Our thoughts turn to these questions as we digested some of the latest developments on the international front, which collectively point to a massive policy change in fighting the pandemic. So mayroon na sila, mga kababayan, na policy change. Tayo, wala pa. One, the United States has announced that it will no longer implement a lockdown or lockdowns in dealing with the virus. Many times, mga kababayan, nananawagan tayo kay Tatay Digong. Tatay Digong, pwede bang kausapin naman po ninyo yung friend ninyong si Trump? Nakita po ninyo, mahal na Pangulo, nag-rally si Trump, political rally. Ni wala pong walang mask. Si Trump hindi man po nagmamask. Ilan yung edad ni Trump? Kasing edad, mga kababayan, haros ng ating Pangulo. 74. Yung ating Pangulo ata, 75. You see? 74 years old na si Trump. Ang ating Pangulo, 75. So, 1 year lang. Yung ating Pangulo, most of the time nakamask. Si Trump, hindi man nagmamask. Doon sa rally, mga kababayan, walang social distancing. Tatay Digong, siksikan sila doon. The crowd, mga kababayan, it's like the usual crowd ng mga tao in the old normal. Pero dito sa atin, mismong meeting ng ating Pangulo with the members of the Interagency Committee, may social distancing. Mahal na Pangulo, di po kayo nakahalata. Ginagawa na po tayong tanga. Ang tagal natin ma-realize. Kaya namimihasa po, mahal na Pangulo, ang panluloko sa atin dito kasi pinahihintulutan natin na lukuin tayo nitong mga globalist cabal. Itong mga Europeans. You see? Si Tedros po, mahal na Pangulo, hindi man iniintindi ni President Trump. Winidraw na nga po yung budget. Pero tayo, nakita ko yung announcement ng DOH, mga kababayan, lahat. Kung ano ang sinabi ng WHO, yun ang sinasabi rin dito sa atin. No less than Dr. Anthony Fauci, top health experts in the White House Coronavirus Task Force, an early advocate of a lockdown, announced the new policy. O, kita na ninyo. He said the U.S. did not require more widespread lockdowns to get its COVID-19 outbreak under control, despite the fact that the national daily infection rate is not showing signs of decline. O, kita ninyo. O ngayon, ilan ba yung mga nangamatay sa Amerika? Ang sabi, more than 100,000 na. 100,000 plus. Tayo, tingnan mo nga yung latest COVID update. Hindi pa nga 1,300 yata, 1,200. Yung nangamatay dito sa atin. Imagine that.
Hindi pa yan kumpirmado na lahat COVID. Sa bagay, sa Amerika, padded. Alam nilang padded. Ilan? 1,169. Mahal na Pangulo, sa Amerika po, open na sila. Ang sinasabing patay, 100,000 plus. Tayo po, 1,160 rin lang po. Lockdown pa tayo ngayon. Baka po, mahal na Pangulo, pwede kayo magpatawag mamaya ng emergency meeting. Kayo na yung magdesisyon based dito sa data. Kita ninyo. They ended the lockdown, mga kababayan in America. 100,000 plus ang recorded deaths. Tayo, 1,169. Lockdown pa hanggang ngayon. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. He said the US did not require more widespread lockdowns. I don't think we're going to be talking about going back to lockdown, he said when asked whether places like California and Texas that are seeing a surge in the caseload should reissue stay-at-home orders. I think we're going to be talking about trying to better control those areas of the country that seem to be having a surge of cases. Drama lang po ito eh. This pandemic, mga kababayan, is just a drama. Kaya ganito sila. Ano man anya, ang objective lang naman natin dito ay takutin yung mga tao para isurrender nila yung kanilang mga rights. May condition yung kanilang isipan that anything that we wanted to implement, susunod sila. Yun lang naman. Social distancing, ngayon, hindi nila ina-observe. Later on, anya, as we implement, whether they like it or not, the ID 2020 will be implemented by force. Magrevolusyonan niya sila, di okay, mas gusto namin. Because, unobjected naman talaga nila, guluhin ang mundo, hindi lang sa virus, kundi sa giyera, para bawasan tayo. Laging panalo sila. You see? Pag hindi ka nakigulo, babawasan pa rin. Kasi, forced vaccination. Di, mas okay na niya. Walang resistance. After several months, dingback siya, effect. You see? The US leads the world in the number of confirmed infections and deaths with fatality toll approaching 120,000. O, kita ninyo. Mahal na Pangulo. 120,000 sa Amerika. Binuksan na nila ang Amerika. Hindi ko nga maintindihan, mahal na Pangulo, kung bakit hanggang ngayon hindi pa ninyo ibinabalik yung flight from the Philippines to America. From the Philippines to Canada. Sa Canada, mahal na Pangulo, sabi ng mga nanonood sa atin, di ba mga viewers natin dyan sa Canada, wala man daw silang lockdown. Yung mga province, they can travel freely. Diyan sa Canada, walang tulad dito, mga kababayan sa Pilipinas, na hindi ka pwedeng mag-travel.
Iwan ko ngayon, para ngayong araw na to, balik na yung pamaynila. Kaya lang dami pong requirements. Diyan sa Canada, ang sabi sa akin ng mga nanonood sa atin, they can travel, use trains and buses. Ang requirement nga lang, you have to observe social distancing and the use of mask. Pero nga, yung iba nga daw, hindi na nagagamit ng mask. O, nakita na ninyo. Mahal na Pangulo, bakit hindi pa ninyo buksan ang Pilipinas at ibalik yung flights ng yung dati? Ang dami na po, mahal na Pangulo, na mga empleyado ng airline companies ang tinanggal. Bakit? Walang flight. Sisweldo ka dyan sa mga empleyado? Walang flight? Nakakalungkot po, mahal na Pangulo. Sana naman itong kwentong ito, editorial ng Manila Times, mahal na Pangulo, mabasa po ninyo. Para once and for all, you cut short the lockdown hanggang June 30 pa. France, after being the first to lift its lockdown, has announced that it would open cinemas and casinos this week in a move to ease lockdown measures further. France was set to shake off its coronavirus blues on Sunday, with cinemas opening at the stroke of midnight and thousands of people taking to the streets for its annual festival of music, which usually brings millions of people out in towns and cities across the country, with a mix of large-scale events and impromptu concerts in cafes and street corners that go on along in the night. Tayo na lang po, na mahal na Pangulo, ang sindak na sindak pa rin. Sabi ko sa inyo, while gathering of more than 10 people are still banned in France, its culture ministry said police would be tolerant with outdoor jamming sessions on the night if people keep their distance. Bakit ito ginagawa nila doon? Ginagawa nila ito po, mga kababayan, kasi alam naman nila na fake ito. Fake lang po ito. Mga globalist sila. Kung yung restrictions ay gagawin nila hanggang ngayon, pati sila apektado. Alagay niya, yung buhay natin, iniipit natin, pati tayo, damay. I-open na natin. Next time, anya, i-shutdown ulit natin. Di ba? Anyway, anya, yung objective natin na i-collapse yung maraming negosyo, especially those small and medium enterprises. Yun naman ang target nila, mga kababayan. Alam ba ninyo na gusto nilang i-collapse at mawala the middle class. Gusto nilang alisin po dito sa mundo, middle class. Walang middle class. Ang matitira po based sa plan nila, mga kababayan, the ultra-elite, the very rich, then the very poor as their subjects. Ganun po ang plano. Bakit anya ganon? Yan ang gusto nila eh.
Yung mayayaman, mga kababayan, na sobrang yaman, okay yun sa kanila. Kasi kaori nila eh. Gagamitin nila yon, mga kababayan, in their agenda of control. Then the rest, the masses, the poor people. Bakit gusto nilang mahirap lang para kontrolado nila po? Kasi po, pag hindi sila naghirap, mga kababayan, they will not be dependent to them. Nakita ninyo yung mahirap? Ang mahirap, nakadepende lang po sa mayaman. Ganon yon. Kaya nga po, yung mayayaman na mga negosyante, hindi man po nila tinuturoan na magyaman yung empleyado nila. Pambihira po yung mangyari. You have to discover by yourself kung paano kayo maman. Di ka man nila tuturuan. Bakit po ganon? Kasi po, pag nagyaman yung empleyado nila, di alis na yon. You see? Number 3, across the entire European Union, nearly all countries have totally or partially eased their economic lockdowns, including Italy and Spain, which have been the hardest hit. Kita mo yan, Tatay Digong? Yung bansa kung saan may pinakamaraming patay. Ano yun na bansa? Italy and Spain. Sa bagay, yung Italy po, nagreklamo, yung isang parliamentarian. Yung mga patayan niya dito, fake. Di man niya totoo. In-expose sa parliament. So sila, Tatay Digong, bukas na po ngayon, tayo na lang ang natira. In the Far East, number 4, Greece is gearing to open itself to international tourism starting this June. So will other European countries. In Asia, most have also moved to relax their lockdowns. South Asia is still grappling with a massive spike in cases. In Southeast Asia, Indonesia, and the Philippines lead the way in the number of COVID-19 cases in the duration of their lockdowns. To find countries to imitate for continuing our economic lockdown, our government will have to survey the situation in Africa, where governments were late in proclaiming a health emergency and only belatedly shut down their economies. What will the Philippines gain from recording the longest and the ultimate lockdown in the planet? Will being a laughingstock do? Yun ang tanong, mahal na Pangulo. So, sa madaling sabi, mahal na Pangulo, di ba po tayo nagiging parang katawa-tawa na po ang ating bansa? At tuwang-tuwa po si Tedros. Naging model po tayo, itong ating bansa, sa pagiging rubber stamp ng New World Order. We are now being run, mahal na Pangulo, by a foreign power. Kaya nga po, mahal na Pangulo, nakakalungkot mang isipin, marami ng mga supporters mo po, nagtataka sila. Makikita ninyo sa mga reactions yan. Ano anya nangyari sa ating Pangulo? Yung dating bagsik, yung dating tapang, biglang umamo yung ating Pangulo pagdating ni COVID. So yun po mga kababayan ang editorial ng Manila Times. And I am
I just hope mabasa po ito ng ating Pangulo para po maging guide niya. Baka magising. Kung hindi itong ating live streaming, kasi sabi ko nga sa inyo, sino ba tayo? Wala man tayong papel, wala man tayong numero. Wala man tayong numero sa buhay ng ating Pangulo. Ito ginagawa natin, nagbabakasakali tayo mga kababayan na with our live streaming, itong mga references natin, ma-check ng ating mga authorities, especially those people around the President, yung mga nakapaligid sa ating Pangulo, makita nila. And objectively, makapagdesisyon sila based sa data. Yun na lang ang pwede nating gawin, mga kababayan. So that's it. Pero sabi ko kanina sa inyo, natutuwa naman ako kasi we are gaining support. Unti-unti, yung mga tao sa ating bansa, nagbabago yung kanilang paninindigan. Kahit nga dito sa amin, sabi ko sa inyo, yung ating stand yung ating stand against angkas, so we are, winning. Bakit? In principle po, yung angkas po is approved already. Yung may mga guidelines lang, mga kababayan, na kailangang sundin. But what is important is, yung ating stand na recognize kahit papano. And we are winning. Kasi naman po, that backride ban is not only anti-4, kundi it is ridiculous, a nonsense protocol. Tayo yung unang nanindigan, and we won, mga kababayan. And dito sa ating pakikipaglaban sa lockdown, sana po, with this development, manalo tayo uli. Yung mga bashers ko nga po, kumunti na. Unti-unti na silang natutunaw. Sabi ko sa inyo. Unti-unti na silang natutunaw. And may isa pa tayong ipinaglalaban, mga kababayan. And I think, baka ipanalo pa rin natin yung mass testing. Pero, may balita rito. Parang talo tayo rito. Pero, we will fight for this. Sabi rito kasi sa balita, Manila Times uli, June 21, 10 million Filipinos to be tested for COVID-19. Almost 10 million Filipinos are expected to be tested for coronavirus disease 2019 with the arrival soon of thousands of test kits. Mahal na Pangulo po, we appeal to you to reconsider this mass testing na pinaplano po ninyo. Sa totoo lang po, pagsayang lang po ito ng ating pera. Hindi po. Magkikinabang lang po nito yung supplier po ng DOH. Ako po, walang duda na kayo po never na involved sa korupsyon. Wala akong duda doon sa inyo, mahal na Pangulo. Pero sa DOH, ngayon, iniimbestiga na nga po. Di man po, mahal na Pangulo, kailangan natin yung mass testing. Hindi man po. Ang kailangan lang po natin, mahal na Pangulo, lalo na po sa inyo, palitan ninyo si Doke. Ang ipalit po ninyong DOH Secretary,
yung matino ang pag-iisip, yung matino. Walang influensya yung mga globalist, kabal, and the liberals. Pag ganun po, ang magiging DOH Secretary, ma-advisean po kayo ng maayos. And this lockdown, hindi na po ito maulit sigurado. Kasi kung matinong doktor na may malawak na kaalaman sa virus, hindi po siya maniniwala sa COVID. Kasi po, yung mga matitinong doktor po, mahal na Pangulo, di man po naniniwala sa COVID. It is a hoax. It is a pandemic with political motive. It is a tool of the globalists for global control, mahal na Pangulo. Ginamit lang po nila para i-implement yung kanilang maitim na plano. Yung mga matitinong doktor po sa Amerika, mahal na Pangulo, in Russia, hindi man po naniniwala sa COVID. Hindi po. Kaya nga po, sayang lang itong mass testing. Magkano yung isang test kit? Magamit pa sana ninyo, mahal na Pangulo, ito sa ibang bagay, kaysa naman ibili ninyo ng test kit. Happy niyan yung supplier at yung nangomisyon doon sa supplier ng DOH. In a viral press briefing, National Task Force COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. said the Department of Budget and Management bought 230,857 reverse transcription polymerase chain reaction RT-PCR kits that could test 8,544,202 individuals. Sayang po nun. Yung mga test kits, ang sabi mga kababayan ng mga experts, it is designed to, to justify the lockdown, the extension of lockdown. Mahal na Pangulo, pag ginawa po ninyo ito, ang daming magpo-false positive. So, pag dumami yung false positive pero false. Pag dumami po yon, lockdown ulit tayo. Kawawa yung mga negosyo. Sabi ko nga po, mahal na Pangulo, pag tuloy-tuloy po yung inyong lockdown, ang susunod pong magla-lockdown, palasyo. The palace will shut down. The Congress will shut down. The Senate will shut down. All the capital in government offices will shut down. Bakit? Wala na po tayo. Bankrupt na po tayo. Kasi po, mahal na Pangulo, mabubuhay na lang po tayo sa pautang ng World Bank. So, ang ibig sabihin yan po, mahal na Pangulo, we become slave of the World Bank. Kasi utang tayo ng utang, wala man tayong pambayad, kasi wala man tayong makukoleksyon, galing po sa mga negosyo rito, kasi nga po, nagsipagsara na yung negosyo. Pag nagsipagsara po, mahal na Pangulo, yung mga negosyo, paano kayo kukoleksyon? You see? Anyway po, mahal na Pangulo, sinasabi ko po sa inyo, kasama man talaga sa plano ng mga globalists, i-shut down ang gobyerno mismo. The national government of every country. And that's the reason, mga kababayan, behind
the destruction of all the statues. Yung nakikita ninyong mga estatwa, sa Amerika, ayun, the symbol of the country, the landmarks of the nation. They want to erase that in the history of America. How America was born. Lahat yun, mga kababayan, tinatanggal nila, beginning with America. Because they want to establish mahal na Pangulo. Yan kung hindi ka kaparte. Hindi natuloy yung pagsabi mo noon na you are joining the New World Order with China and Russia. Pero kung kayo po ay kasama na, wala na kaming magagawa niya. Ituloy mo na po, mahal na Pangulo. Anyway, doon naman talaga yung direksyon natin. And ito, ginagawa ko lang with my effort to sana ikako madelay. Alam ba ninyo kung bakit ginagawa ko ito, mga kababayan? Kasi masarap pang mabuhay dito. Masarap pa naman. Ayos pa naman po. Pero pag hindi na, titingala na lang tayo sa langit. Lord, please come quickly. Kunin mo na kami rito sa mundo kasi mahirap na. Pero, right now, I have this effort, mga kababayan, kasi napakarami pang walang, hindi pa nasusumpungan, mga kababayan, ang kaligtasan galing sa ating Panginoon. That's the reason, my major reason, mga kababayan, kung bakit nag-i-effort ako na, sabi ko, wag muna. Wag mo nang matuloy. Magbukas muna uli yung ating bansa. Magbalik sa old normal at mamuhay ng masaya. Pero kung talagang diretso na to, sige na, go! Having all these test kits will now be able to test 9,838,032 individuals in total. Meaning halos 10 million po ang matitest natin ngayon. Dami ang ititest. Siguradong mag-spike yung positive. Pag nag-spike, mga kababayan, yung positive dito sa ating bansa, lockdown ulit tayo. Tuloy-tuloy, 18 months. Dapa na tayo niyan. Despite the arrival of more test kits, Galvez said, the country had not reached its initial goal of doing 30,000 PCR tests per day. Sabi ko sa inyo, matatagalan po tayo. So, with that, mga kababayan, sabi ko kanina, may mga magagandang developments. Kaya lang, baka hindi ninyo ito magustuhan kasi itong balita, ang nagbibida po rito si Lomi. Pero para hindi po kayo naman gusto kong sabihin sa inyo, ito. Ay, mali. Ito. Gusto kong sabihin sa inyo na si Lomi po, paunang salita na po ako, nakisakay lang naman. Gusto rin maging relevant siya. Kaya sabi ni Lomi, nananawagan niya ako na magkaroon na ng physical classes. That is her announcement after nasabihin po ng Palasyo Malacanang na gatherings now allowed in colleges, universities under MGCQ. The government lifted the ban on mass gatherings in universities, in colleges located in areas under a modified general community quarantine. Presidential spokesperson Harry Roque announced Saturday,
Sabado po, June 20. Mga kababayan, nang i-announce ng Palasyo Malacanang, pinapayagan na po ang mass gathering sa higher educational institutions, ngunit kailangan silang sumunod sa ilalim ng existing guidelines ng MGCQ. Roque said during the Laging Handa public briefing. Nang malaman ni Lome ang balitang ito na niya. Sakay na. Kahapon, kala mo, Lome, maisan mo kami. Baka kasi po, nabasa ninyo without that background story, babasa ninyo itong balita. Ay, ayusan niya. Actually, yun ang disenyo nito, mga kababayan. Ng mga propagandist na mga dilawan. Bumango. At sabihin nila, tulad ng sinabi ni Stella, mas marami anyang magagandang nagawa. Si Lumi, sabi ni Stella, kaysa niya sa ating Pangulo, kaya niya, nire-recommenda ko, I challenge niya the President to appoint Lenny as the head ng Interagency Committee. Wow! Ganon mga kababayan ka presumpto si si Estela. O ngayon, basag kayo ngayon. Nang sabihin po ng palasyo, kahapon nagsalita si Lumi. Vice President Leni Robredo yesterday urged the Department of Education. Galing ng director ni Lumi. To study the proposal to conduct face-to-face classes in areas where there are no reported cases of coronavirus disease, citing the difficulty in implementing distance learning for students with special needs. Lomi, di mo na kailangang manawagan sa DepEd. Inalaw na nga po doon sa mga lugar na under MGCQ, inalaw na yung mass gathering. Ito naman. Kala mo siguro, di kami makakalata para isipin namin na advance kang mag-isip. Hindi, late ka na. I hope the DepEd will study the possibility of face-to-face classes. Kahit hindi po bumuka yung bibig mo, yun na ang gagawin. Kasi may order na po yung palasyo. In places where there is no incidence of COVID, for example, I just read, Tawi-Tawi has no incidence, Batanes has no incidence. It's easy to contain the virus because these are islands. Maybe we can consider face-to-face classes there. Sabi po ni Lomi sa kanyang programa sa DCYL. The Vice President recalled her recent conversation with a group of teachers where they talk about the difficulty of conducting online classes for first-time learners or those who cannot read and write yet. Ang bilis naman itong babaeng ito sumakay sa mga kwento. So anyway, mga kababayan, huwag kami, Lumi. Umipal ka na naman. Tumabi-tabi ka nga. Tabi ka lang dyan. Para hindi mag-init yung ulo namin. Huwag mo kaming pasakayin sa mga drama ninyo. Hanggang doon lang naman kayo. Lahat kayo script. Kwento rito, kwento ron. Ang laging statement po ninyo, nananawagan ay appeal. Yung script po ninyo ng mga pananalita, memorize na namin. Nananawagan po kami. Yun na lang kaya ninyong gawin, manawagan.
Wag na. Dito na tayo mga kababayan sa isa pang balita na gusto kong pag-usapan natin. Itong balita na yung tulong daw sa mga medium and Micro, small, medium, medium and small, anong tawag doon? micro. Micro pala. Micro, small, and medium enterprises. Ito ay panawagan ni proposal, hindi pala panawagan, kundi proposal niya. The DTI should step up its efforts to provide assistance to micro and small medium enterprises to go online and find markets to sell their products. Sa gitna daw mga kababayan ng COVID, sabi ni Sani Angara, Senador. Senator Angara said, the community quarantines imposed across the country have affected many micro, small, medium enterprises, including those from the indigenous communities, because the movement of people and access to traditional markets have been restricted. To continue operating and generating revenues during the community quarantines, entrepreneurs have started shifting to online markets. Tama itong sinasabi po ni Angara. But this is a natural, occurrences. For people will seek for ways. Tulad namin, kami online eh. We seek for ways how we can improve our system as we, started this online marketing 4 years ago. On our part, mga kababayan, hindi naman kami nahirapan dahil nauna na po kami. Ako ngayon natutuwa kasi si Madam Eileen Rosales resorted to online. And she is now doing a weekly, every Sunday, mga kababayan, nagla-live siya, nagba-market siya online. Bili na kayo, ito yung bag. Alam mo na. Ang daming So, tama din ito, mga kababayan, na ginagawa ng ating senador. Ngayon, Senator Sani Angara, di ba malapit ka rin sa ating Pangulo? Direkta na po ninyong kausapin yung ating Pangulo. Senador ka naman eh. Then, alam po ninyo, Senator, yung online po, maganda na mag-online. Kasi experience namin po yung online. Napakaganda ng online. Kaya lang po, kahit mag-online po kami, at yung mga nasa traditional mag-online, kung pabalik-balik po ang lockdown, ganun pa rin po ang mangyayari. And in fact, kami po nasa online, Senator, we have that difficulty to do business. Bakit? Lockdown nga po eh. Yung dating 2 days, naging 1 week. Yung iba, naging 2 weeks. Worse, other nations po. Kaya nga po, mahal na senador, kanina nananawagan ako sa ating Pangulo na ibalik na yung Amerika, yung Canada, in all the rest of the nations of the world. Yung flights po, mahal na senador, kasi po, apektado yung cargo, yung shipment ng product all throughout the world. Kasi pag online po,
Ang client mo niyan, global. How will you ship the product to countries na lockdown? Walang tugo. Walang lahat. Kasi nga shutdown. So, Senator Sonny, maganda itong proposal mo na mag-o-online yung mga micro and medium enterprises. Kahit hindi po ninyo sabihin, naisip na yon ng mga entrepreneurs. Nakita ko ang dami using Zoom, using Facebook, using YouTube. Lahat ginagamit nila for the marketing ng kanilang product. So, kahit walang advice po ninyo, mabibilis yung isip kasi trained sila eh. They attended seminars for this. Ang maitutulong po ninyo, mahal na senador, kung makukumbinsi po ninyo yung ating Pangulo, baka lang makarating ito sa yung broadcast ko, itong live streaming. Huwag na niyang i-extend. Kung gusto niya na hanggang, kasi nakakahiya naman eh. Di ba? Kung sa Bicol, nabuyo na. Ano yun sa Tagalog na nabuyo? Nabuyo. Nasimula na eh. Na-announce na that the extension of lockdown hanggang June 30. Baka naman po, ultimo na to, last na to. At mangyayari yon pag somebody from the government with position like you are a senator, you have influence. Pwede mo po, Senator Sonny, na gamitin yung balita doon sa Manila Times, dalhin mo sa ating Pangulo. Mr. President, may dala ako ritong Manila Times. Oh. Ito pala yung nangyayari sa mundo, sa Amerika, sa Europe. Bukas na sila. Mahal na Pangulo, baka pwedeng wag ng extension. Paano niya pag dumami? Sabi sa Amerika, kahit dumami, hindi na sila daw magkuhan. Sabi ni Fauci, hindi na sila magla-lockdown, tuloy na lang yung social distancing, okay na yun. Yung mga protocols, i-observe na lang. But to continue with the lockdown, it will just destroy the economy. Malaking bagay po yon, mahal na senador. At nakita ko rito, maganda yung inyong pong gustong mangyari. To continue operating and generating revenues during the community quarantines, entrepreneurs have started shifting online markets to online markets. This is currently where all the action is so. If the businesses were shuttered for the past 3 months, alam pala ninyong shuttered, are thinking of resuming operations immediately online. Online is the way to go. Kaya lang po, Senator, hindi man po lahat ng pwedeng i-online. Hindi lahat ng yung restaurant, pwedeng lahat take out. Kaya lang malungkot na hindi na tayo pwedeng kumain ng magkaharap. Di ba? Ganito na lang po, Senator Sonny. Baka pwede ninyong i-review yung mga
balita tungkol dito sa COVID. Especially yung dami ng mga patay. May nabalitaan po ako, Senator Sani, na the Congress will make an investigation on the alleged, yung reklamo kay Doke, pero it's about corruption, in delay ng mga serbisyo, yung pagbili ng mga PPEs, yun yung focus kasi po, Senator Sani. Ang sinasuggest ko sana po, Senator Sani, para matapos yung ating problema, kung yung focus ng investigation sana ay doon sa, totoo ba ang COVID? Kasi pag na-found out po ninyo, Senator Sani, na hindi pala totoo ang COVID, trangkaso lang pala ito, lahat ng problema na lumitaw na parang kabuti. Pati yung problema natin sa pera, kung saan kukuha, kasi di mo naman kailangan mangutang pa. Ano ba? Pag inopen mo na yung economy, bumalik yung koleksyon ng gobyerno, ba't ka mangungutang pa? Bumalik yung hanap buhay ng mga tao? Hindi naman kailangan. No more subsidy. Stimulus funds na pinoproblema ninyo ngayon kung saan kukunin. Yung 1.3 trillion pesos stimulus fund na you want to subsidize even the businesses, hindi mo na kailangan yun. We suggest to you, Senator Sani, magsagawa po kayo ng investigasyon. Totoo ba na ang mga nangamatay na 1,169 COVID? COVID ba talaga ito? Pag na-discover po ninyong hindi pala COVID, di tapos na yung problema natin. Then the President will just order, stop all this foolishness. We go back to the old normal. No? Tapos, yun lang naman po ang gusto kong ipaabot sa inyo. Pero we recognize your effort na gusto mo tulungan din yung mga micro, small and medium enterprises na mag-online marketing. O ngayon, mga kababayan, dito tayo sa last. Ito yung napaka-importanting gusto kong ipaabot sa inyo. The Great Reset Plan with COVID pandemic as springboard. Ano po ito, mga kababayan? Basahin ko na lang po sa inyo. Pag-usapan natin. The Great Reset Agenda, mga kababayan, has three main components. The first would steer the market toward fairer outcomes. To this end, government should improve coordination, for example, in tax, regulatory, and fiscal policy. Upgrade trade arrangements. Pag pinakinggan mo, ay, maganda niya yan. And create the conditions for a stakeholder economy. At a time of diminishing tax bases and soaring public debt, governments have a powerful incentive to pursue such action. Moreover, government should implement long overdue reforms that promote more equitable outcomes. Depending on the country, this may include changes to wealth taxes, the withdrawal of fossil fuel subsidies, and new rules governing intellectual property, trade, and competition. Kita ninyo? Sino ang gumawa nito? The World Economic Forum. One of the arm nitong mga globalist.
economic arm ng mga globalist para reform the way we do business. So, ang ibig sabihin, mga kababayan, there is a global power that is now dictating on us kung paano tayo mabuhay. Yung pagkasulat pa lang ng should, they're dictating their will. Should implement long overdue reforms. Imagine that. Hindi ko sa inyo. The New World Order, One World Government, is now in full swing in their implementation of their great plan, the Great Reset. Second, mga kababayan, of a Great Reset agenda would ensure the investments, advance shared goals such as equality and sustainability. Itong equality, mga kababayan, and sustainability, ang ibig sabihin po nito, mga kababayan, tayong mga mamamayan, kailangang pantay-pantay na tayo. Wala nga pong tawag dito, middle class. It refers to us, equality of men. Galing, pagpakinggan. Hindi man po totoo ang equality sinasabi nila kasi ang gusto nilang mangyari, tayo, pantay-pantay, yung mga mamamayan lang, sila, mayayaman sila. The global elite will rule. They are our masters and we are their slaves. Yon ang ibig sabihin nila ng equality of all men. Hindi sila kasama doon. Sustainability. Here, the large-scale spending programs that many governments are implementing represent a major opportunity for progress. The European Commission, for one, has unveiled plans for a 750 billion euros or $826 billion recovery fund. The US, China, and Japan also have ambitious economic stimulus fund. Saan galing yung stimulus fund ng bawat gobyerno, including this country? Sa kanila, because they control the banks. Especially, mga kababayan, the World Bank and IMF. Kaya nga po, ang agenda nila for lockdown is to collapse the economy. Para leveled lahat yung tao. Then sila yung magmamando kung ano ang dapat na mangyari sa atin based sa funds na sila yung may control because they will control the business, the economy of every country all throughout the world. We will make they will make us dependent, totally dependent on them. Yon ang ibig sabihin po nila nito. Rather than using these funds as well as investment from private entities and pension funds, so fill cracks in the old system, we should use them to create a new one that is more resilient, equitable, and sustainable in the long run. Yan ang akala natin. Alam po ninyo, ang mga sinasabi nila, may meaning po na nakapaloob doon. Pag wala kang background sa kanilang mga ginagawa, you will think, magandaan niya ito, sustainable, equitable. Aba, anya, lahat anya gaganda ang buhay natin. Yun ang akala po ninyo. You see?
This means, for example, building green urban infrastructure and creating incentives for industries to improve the track record on environmental, social, and governance metrics. The third and final priority, ito po ang matindi rito, of the great agenda is to harness the innovations of the fourth industrial revolution to support the public good, especially by addressing health and social challenges. Napakaganda sa tainga. Para din yung sinasabi ni Tedros palagi na magmaskaan niya para maligtas sa COVID. Then, after thorough study, na found out na ang paggamit pala ang paggamit pala ng face mask long hours pwede mong ikamatay. Para din mga kababayan yung slogan nila na stay home, save lives. Ito pala mga kababayan, just conditioning our mind na tayo ay slave nila. Kita nila. Kala ninyo, save lives. Slave lives. And while we are staying home, we are on lockdown, mga kababayan, you become stressed. Ang dami na pong nag-suicide. And ngayon nga, mga kababayan, because of the long lockdown, pati yung mga matatanda, asa na yun yung balita? Stressed na sila. Dito yung balita, pakita ko sa inyo, basahin ko sa inyo yung balita. Baliktad po ang epekto. Isingit ko po itong balita tungkol sa pagka-stress ng mga lolo at lola. And by the way, may panakot naman po yung WHO, pandemic in new dangerous phase. Yeah. Kasi yung mga tao hindi na naniniwala sa kanila. So may panibago silang panakot. Ito. Philippine Star report. Basahin ko sa inyo. COVID causing depression in elderly. Kala ninyo, yung ginagawa nila mga kababayan na bawal yung matatanda para iligtas yung mga matatanda? Hindi po. Bawal yung matatandaan yan na lumabas. The senior citizen. Protection nila? Hindi po yan protection. Ini-stress nila yung mga matatanda para pag hindi sila lumabas, ayun, na-stress sila. Iigsi ang kanilang buhay. Ito ngayon. Yung balita ito, mismo dito sa COVID causing depression in elderly. Not only are the elderly more prone to contracting the coronavirus disease, but they also vulnerable to bouts of depression and anxiety, which are now associated with the illness according to Natasha Goldborn Foundation. Itong Natasha Goldborn Foundation, kilala ko ito, si Mrs. Goldborn. Na-interview na namin ito dito, yung Inglesera. In an interview with the chief on One News, NGF founder Jane Goldborn, sabi ko na, si Jane Goldborn. Inglesera ito mga kababayan at na-interview na namin ito dito nung panahon, mga 10 years ago. In an interview with the chiefs on One News, NGF founder Jane Goldborn said, there has been a 220% increase in the calls being received by the foundation. 24/7 hotline, the Hope Line, over the past 4 months. Kita ninyo? She noted that currently, the receiving 72 to 138 calls per day
in half of these calls are due to COVID lockdown and COVID-19 mortality. Kita ninyo? Kaya itong binabasa ko po, pag pinakinggan ninyo at hindi ninyo alam kung ano yung consequence, ano yung nakapalaman sa loob ng plano nila, iisipin ninyo po, mabuti, magandaan niya yung plano Hindi po mabuti. In fact, napakasama. Tulad ng slogan, stay home, save lives. Kala ninyo, nililigtas ang buhay natin. Hindi po. Ini-stress po tayo. Kaya nga kayo stress You see? Kasi hindi mo magawa yung dati mong ginagawa. Yung daily routine mo. Dati nagtatrabaho kang ganito. Labas ka ng labas, pinagpapawisan ka. Di ba? Ngayon, hindi. Nakamukmok, nakanganga. Nandun ka lagi. Nasa Facebook. Ang nababasa mo laging COVID. Ayon. Naging magulo yung iyong isipan. Iyon ang nangyari sa ating mga nanay. Kita ninyo? Ito yung ebidensya. We're dealing with different age groups, but interestingly, we never had such a big group of seniors calling us. Right now, we have about 32% seniors calling. Kasi yung mga matatanda, with their experience, mga kababayan in life, di mo man kailangan sila pagpapara counseling, naman. Tumigas na sila sa ganyang buhay, tumanda pala, hindi tumigas. They have vast experiences. Matanda na nga sila They survive. Di man kailangan nilang counseling. Alam ko na ano yan, pinagdaanan ko na, I survive. Pero this time, they seek counseling. Why? Hindi na sila mapalagay. They're depressed. Kita ninyo? According to Goulbourn, these seniors feel loneliness and are no longer at the healthier peak of their lives. Mga nanay, mga seniors, lumabas na po kayo. Ako natutuwa, nakita ko sa mall. Nung sabi ko, kala ko, bawal. Naglalakad-lakad sila doon, mga kababayan, sa mall. Kumakain. Masama po ang balakin nitong mga taong ito. And nakakalungkot po kasi yung ating Pangulo masyadong nabilog yung kanyang isipan ng mga taga-WHO. Hinahayaan niya yung WHO ang magpatakbo sa ating bansa through DOH. So hindi ko po ito, mga kababayan, gawa-gawa. Nasa balita mismo. Philippine Star. She underscored that during this time of pandemic, it is important for the elderly to be shown that they are loved and cared for. It is shocking that about 25 to 30% of our callers are widows who live alone. It's just about being mindful about our relatives. Call them more often. Goulbourn admitted that she is also living quiet alone and being a widow herself. It meant a lot to me that my sisters are calling from abroad just to check how I was. She added that having kindness and thoughtfulness within a family is important, especially if the calls will come from little children. I hope the parents will remember their parents between 60 to 85 years old. Aside from depression and anxiety, the COVID-19 can also cause a panic attack or a sudden episode of intense fear that triggers severe physical reactions when there is no real danger or apparent cause. Kaya po, sinasabi ko sa inyo mga nanay,
mga nanonood sa akin ngayon na medyo may edad na, relax po. Do not fear COVID. Ang COVID po, mga nanay, mga tatay, sabi ni Dr. Shiba Ayudari, candidate for Senator Republican sa Minnesota, i-search po ninyo sa YouTube. Walang pagkakaiba sa trangkaso. Trangkaso lang po ito, mga nanay, mga tatay. Pinangalanan lang nilang COVID para bago sa pandinig natin. Pero ito'y trangkaso. Ilang beses na po kayong natrangkaso, mga nanay, mga tatay? Ba't kayo matatakot sa COVID? Yung mga nangamatay po, mga lolo't lola sa COVID, dati na po yung may mga sakit, you can check the records of the all deaths and you can search it sa YouTube, testimonies ng mga nurses and doctors in America. Ano sabi doon? Ang mga nangamatay sa COVID, dati nang may mga sakit, 1, 2, 3, 4 or more pre-existing disease. But all of them listed COVID. So huwag kayong mag-alala sa COVID. At itong sinasabi nila, mga nanay, mga lola, na huwag kayong lalabas kasi kayo ay gusto nilang iligtas, baliktad po ang gustong mangyari sa inyo. Baliktad. And in fact, ito po ang katibayan. Dahil sa COVID lockdown, humina ng humina ang kalusugan ng mga matatanda. Sabi ko sa inyo. In like manner, itong binabasa ko sa inyo, mga kababayan, yun ang intensyon nila. Baliktad. Baliktad po. Support the public good. Anong public good dito? Especially by addressing health and social challenges during the COVID-19 crisis, companies, universities, and others have joined forces to develop diagnostics, therapeutics, and possible vaccines. O, kita ninyo? Ang gusto nila, bakuna. They're dictating for vaccines. Establish testing centers, create mechanisms for tracing infections, and deliver telemedicine. Imagine that could be a possible. Imagine what could be possible if similar concerted efforts were made in every sector. The COVID crisis is affecting every facet of people's lives in every corner of the world. But tragedy need not be its only legacy. On the contrary, the pandemic represents a rare but narrow window opportunity to reflect, reimagine, and reset our world to create a healthier, more equitable, and more prosperous future. Napakagandang pakinggan. But what is the meaning of reset, mga kababayan? And what is that fourth industrial revolution to support the public good, mga kababayan? Ang ibig sabihin po nila, the fourth industrial revolution, bringing together digital, physical, biological systems. Kaya nga po, pati yung medicine, telemedicine, magiging high-tech po tayo. Anong uri ng pagiging high-tech in this fourth industrial revolution? There will be a merger of human and machine. And sabi nila, mga kababayan, in their promo video, you will not, in the future, you will not distinguish what is
natural and what is artificial. Ngayon, to simplify mga kababayan, ang ibig nilang sabihin po, the future human being is not actually 100% human. The term they use is transhumanism. Nakita na po ninyo yung mga movies na yung mga tao naging parang mga robot. Ayon po ang gusto nilang mangyari sa atin. Merger of human and machine. You become a cyborg. It's like yung nakikita ninyo sa... Saan ba yung cyborg nga? Terminator. Baka isipin ninyo, Mr. Maravillas naman, yung imagination mo, napaka-aqua naman. Wait! Sabihin na po ninyo ang word ang aking imagination. Sinasabi ko sa inyo, it is their plan. Why? In the digital world, mga kababayan na gusto nilang mangyari, nang tawag nila, the Great Reset, we will enter the fourth Industrial Revolution. That's the reason why Bill Gates is promoting the ID, Digital ID 2020. Anong gagawin sa atin? That Digital ID 2020 will be our vaccine. Sabi ko sa inyo, ulitin ko mga kababayan, kasi naikwento ko na ito sa inyo. That ID system has artificial intelligence. AI. Pag in-inject yun sa iyo, you become part of, you become a transhuman, mga kababayan. A combination of human and machine. Kaya sabi rito, digital, bringing together digital, physical, and biological system. You become a human robot. Hindi ka na pwedeng mag-isip independently. You cannot decide on your own. You are controlled by an artificial intelligence. Pag sinabi nilang magtrabaho ka, magtatrabaho ka. You cannot oppose them. Why? You become subservient. You become a slave. That is their great plan for a great reset. As they reduce the number of population, the survivors, mga kababayan, will be injected with an digital ID, with AI. That is why, ngayon pa lang tinitraining na po tayo that we have to obey them all the time. Pag hindi ka sumunod sa kanila, all the incentives, hindi mo yun makukuha. Hindi ka pwedeng mamili. Hindi ka pwedeng lumabas eh. Hindi ka pwedeng pumunta sa mall. Wala kang pera. They control the money. Because the money system, mga kababayan, is a digital money, a crypto. They will, tawag dito, remove cash. Yun po, mga kababayan, ang magiging future natin. Bakit ako naniniwala na ganon? Kasi nga po, nasa blueprint nila, it is part of the plan. Mr. Maravillas naman, maniniwala kang magagawa nila yon?
Of course, naniniwala po ako magagawa nila yon kasi pahihintulutan sila, mga kababayan ng ating Panginoon. It is part of prophecy. It is written in Revelation 13, verse 16 to 18. And he causeth all, both small and great, rich and poor. Kita ninyo? Ano sabi? Ay, ikuan mo nga, Goya. Imay-mayin natin. Revelation 13, verse 16 to 18. And he causeth all, both small and great. May nakita kayong middle class? Rich and poor. Yun pala ang magiging. Ang society po, ang ating mundo, mga kababayan, based sa Revelation, ang magiging, anong tawag doon? Mamamayan. Rich and poor. Wala pong sinabing rich, middle class, poor. Kita ninyo. The Antichrist will reduce us into this kind of control of humanity. The reason why they are collapsing the economy through lockdowns because they want to abolish the middle class, destroy the middle class. Ang matira po, poor, rich. The global elite, they are the rich. Then, the poor. Yon po ang magiging class, economic class ng tao as planned in the global reset, the Great Reset. Butit na panood ninyo ito ngayon. Ito, Revelation 13, verse 16. And he causeth all, both small and great. Ang ibig sabihin, mga kababayan, ng causeth all, it is mandated. Hindi ka pwede ritong, ayaw ko, mandatory. Kaya nga po, mga kababayan, pinapractice tayo ngayon. Pag sinabing mandatory quarantine, they have the power, mga kababayan, to isolate you. You cannot refuse. Pag ika-suspected, COVID, the president, the mayor, the governor, the authorities, they have the power to isolate you. You cannot refuse. Bakit? Emergency niya, public emergency. Inire-risk mo yung buong community. Kita ninyo? Anong ibig sabihin nun? It is a dictatorial government in which you can never refuse, mga kababayan. Both small and great. Maliit na tao ka, malaking tao ka, ang ibig sabihin nun, yung mga with influence. Kita ninyo? Ang classification, laging dalawa lang. Walang middle. Dalawa lang na klase. You either small or great. You either rich or poor. Free and bond. Yung nakakulong at hindi nakakulong. To receive a mark in the right hand or on their foreheads. Kita ninyo? The wisdom of this verse. In that no man might buy or sell, save he that had a mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom
Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 636. Referring to the last world dictator, the Antichrist, mga kababayan. He will control the whole world. No one can oppose him. And he will classify peoples all throughout the world, rich and poor, free and bond, small and great. Dalawa lang ang classification lagi. That's the reason, mga kababayan, naniniwala ako dito sa plano na matutupad. Bakit? Nasusulat kasi po. Nasusulat. Their plan is to eliminate the middle class. They will flatten the curve. At ngayon nga po, dito, because of these readings, doon ko na-realize, sabi ko, bakit yung pinakang mayayaman dito sa Pilipinas, the elite of this country, never na nag-oppose sa lockdown? Narinig ninyo yung mga negosyante, nag-appeal sa ating Pangulo, si Lucio Tan, yung mga C ng SM, di ba apektado sila? Gokongwi ng Cebu Pacific. Bakit hindi sila nagsasalita? Di Ayalas. Nag-support pa nga sila, nagbigay ng mga donations. They're not against with the lockdown. They're not voicing out their opposition. Why? Yung mga tenants nila po, magsisipagsara na, and they are strictly implementing the protocols. Despite na nagkalugi-lugi na sila. You see? Sabi nga ng yung isang kausap namin, may-ari ng, nga yan, mami? May-ari ng parlor. Ang hindi namin maintindihan kung bakit sinisingil pa kami ng, yung hindi man, pero hindi po SM, kasi yung SM, sabi, yung lockdown, hindi sila magsisingil. Pero yung isang mall dito po, kahit lockdown, naniningil po ng renta. Sabi ko sa inyo, this just confirm, mga kababayan, na baka because of, in the plan, hindi man po sila kasama. They're the privileged, mga kababayan. Kasi they belong to the elite. They are protected maybe. Baka pinagsabihan po yung mga elite dito, huwag kayo mag-alala. Pag-ari ninyo yung bangko hindi naman yan. Wala tayong problema dyan. Dadaan sa inyo. Yung daloy ng mga mihora. Walang problema. Because, mga kababayan, in the Great Reset, ang matitira lang po, mayaman, mahirap. Yung mahirap, slave nila. Yung mayaman, sila yung may masters. And that is the New World Order. Now, if you wish to live in that new age, ang tawag nila, new age, bagong panahon. Kung gusto ninyo, okay. Pero kami po, ayaw namin. Kaya po, ang aming only hope dito po sa panahon na to, ang ating Panginoon. Jesus Christ, He is
your answer, mga kababayan. The only road to escape and the only way is through Jesus Christ. Sabi po niya, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. The only escape route, mga kababayan, is upward. Upward po. There is no escape. Sa ibang direksyon, papuntang Amerika, papuntang Guam, papuntang China, papuntang Malaysia, papuntang Europe, papuntang Alaska. Wala po. Lahat sakop nila. Nakaplano na nila yun. Wala. The only escape route, mga kababayan, based sa Bible, is to go upward. Look up. It is only the rapture. And you will be included in the rapture. Kasama ka kung ikaw ay ligtas. Paano maligtas? Ito po yung ABC ng kaligtasan. A. Admit that you are a sinner. B. Believe that Christ died, buried, and rose again from the dead. C. Call upon His name. Na kayo po ay iligtas ngayon mismo. Sabi po sa Romans chapter 10, verse 13, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ang nagsabi niyan, hindi ako. Ang nagsabi niyan, mga kababayan, ang scripture as written by Saint Paul sa kanyang sulat, mga kababayan, sulat sa mga taga-Roma. Then, if you believe that Jesus Christ, mga kababayan, is the only way to save us from all these tribulations, mga kababayan, that is, coming unto the whole world, you can pray with me. The short prayer, mga kababayan, sabayan na lang po ninyo ako. Lord Jesus, it is true that I am a sinner, that I need your forgiveness. I believe that you died in my place to pay the penalty for my sin, and that you rose from the dead. By faith, I turn from my sin and ask you to live in my life as my Savior and Lord. Amen. Kung ginawa po ninyo yon with all your heart, sigurado na inyong nasumpungan na ninyo ang totoong kaligtasan ng inyong kaluluwa. Kung hindi, na mag-isip-isip kayo. Ha? Oo nga. So, that ends, mga kababayan, our discussion. Yung mga gusto na kuwan po, yung gusto na mag-try nito at nito, Firmax at Automax, dumiritso na lang po kayo sa mga kuwan namin. Messenger po. Basa mo na ako ng kuwan, hanggang 1:30 siguro. May kuwan po kasi kami. May mga schedule kaming dapat na gampanan. Sabi ko nga, laging lampas. Sabi ko nga, mga 1 lang tayo. Kaya lang, alam naman ninyo. Laging ganon. Hello po, Sir Dan. Magandang hapon po. Keep safe always and God bless you, Idol. Edsel, thank you po for sharing the thoughts in the Word of God, Sir Dan. God bless and your family. Irene Gaboyo, Sir Dan, kung para sa akin lang po, may mga sarili po tayong isip, bakit po tayo magpapautos sa mga globalist na yan? Di naman nila po tayo binibigyan ng mga kailangan natin po. Nasa kwan po sila, nasa ang tawag dito,
Nasa mataas na posisyon kasi sila po. And they have money. That is why they control the nations of the world. They control the leaders of the world. Kaya kahit po ayaw natin, nangyayari po ang gustong nilang mangyari. Yun ang malungkot. Edita Bironilla, Sir Dan, good morning po. Dito sa Spain, back na to normal. Pero wearing mask pa rin. May kapatid po ako dyan sa Laguna, nakikinig sa programa mo. Naniniwala sa inyo. God bless po. Mercedes Magbanwa, galing yata sa Malaysia yan. Oh, Firmax. May Intapa, hello po Sir Dan. Keep safe always. Marvin Yago, ano pong balita about the recount? Wala na yata eh. Nakalimutan na. Irene Gaboyo, Sir Dan, para sa akin lang po, ay Mercedes Magbanwa, Sir Dan, sa YouTube ba makita global ng COVID-19? Ang totoo nangyari sa buong mundo. RBM, I would pray, Sir Dan, that you mention the true name of Messiah will be the only way through our Abba, Yahweh. It shines Sandoval. Tama po, Sir Dan, through Jesus lang. Wala pong ibang pupuntahan tayo. Sa totoo lang po. Kukontrolin po nila kahit ayaw natin. Kahit ayaw ko. Sabi ko sa inyo po, the only remaining restrainer kung bakit hindi sila makatake over fully, hindi pa sila nakaka-take over fully. The only reason for that, the presence of the believers. The church. Pag sinabi kong church, the believers. And I'm not referring to the Catholic Church. Pag sinabi kong church, the biblical church, these are the believers, the saved. The saved one. Pag yung mga naligtas, mga kababayan, nawala na, inalis na ng ating Panginoon through the rapture, comes now the total control. Ang mga believers po ang remaining, restrainer. Siya po ang restrainer. Tayo. Kaya pag nawala na po, mga kababayan, yung mga naligtas ng ating Panginoon, sabi ko sa inyo, magpapakilala na sa inyo ang Antikristo will take over. Rosliet Pakaira. Kaya magising din tayo lahat, magkaisa tayo. We all must pray. Philippines is gifted. Just imagine our gold can help to heal the world. Kaya if we believe God, do it right now. Charlie Canoy, Sir Dan, anong mga bansa ang tumiwalag na sa WHO? At anong mga bansa ang di pa naniniwala sa COVID? O di na naniniwala sa COVID? Ang alam ko po, yung Amerika, tapos yata yung Tanzania, tapos yung Madagascar. All the rest, alam po ninyo naman, napakatagal na panahon na naging parte ng bawat bansa sa buong mundo, itong World Health Organization, kasi isa siyang organ ng United Nations po. At halos buong mundo, mga kababayan, buong lahat ng bansa, member. Kaya ganoon ang influence, kalakas ng influence po nila. Rod Martin, Great Reset refers to plan or organized global communistic government, imperialism and socialism combined. Natumbok mo, Rod Martin. Kala ninyo, magiging democratic tayo? Ang Amerika po, mga kababayan, will become a socialist country. Communist.
leaning ngayon ang Amerika. Lalo po yung mga liberal. Kaya nga po, dyan sa Amerika, kailangang manalo si Trump. Kaya lang si Trump, manalo man hanggang 4 years na lang siya. Another 4 years lang. Afterwards, mga kababayan, kokontrolin nila. Di pa nga natin alam kung matuloy yung eleksyon eh. Mary Grace Ganal, live watching here. Abu Dhabi. Hello po, Sir Dan. Hinanap ko lagi ang live everyday po ninyo. Naniniwala po ako sa sinasabi ninyo. Maraming salamat. O, mga kababayan, bukas naman po, this is your host, Dante Maravilla sa Bullseye. Maraming salamat po.